kayo ay mga breadwinner ng inyong pamilya. Sabihan nyo rin sila, huwag tayong magpapadala sa ayudang ipinamimigay ng gobyerno kapalit ang inyong pirma para diyan sa Peking People's Initiative at huwad na charter change. O naman later on, pipilitin nilang Constituent Assembly. Kahit ano pang pagkalikot o paglapastangan sa ating saligang batas, sabihan po ninyo sila, huwag tayong pumayag. Ikampanya natin na no to charter change in whatever shape, form, or method. Yung huling survey, 88% ang rejection na nakuha nila. Kaya lang desperado na ho sila eh. Sa dami ng anomalyang kinakailangan nilang pagtakpan, kinakailangan masiguro nila na yung gobyernong susunod after the current administration, kanila pa rin. Huwag tayong pumayag, hindi na bababa sa pwesto yung mga yan. Lalong magiging mahirap ang buhay ng mga Pilipino. Ang lagi ko lang sinasabi, ang lagi nilang pambobola, panlilin lang sa tao, ang gagalawin lamang ay the restrictive economic provisions. That is not true. Because the problem is still the rampant graft and corruption with impunity, not the Constitution. The problem is the prevalence of drugs and drug addiction, not the Constitution. Our Constitution is not perfect. Yes, it is not perfect. Pero hindi natin pagkakatiwala sa mga taong ito ang pagkalkal o pag-amenda o pagrebisa ng ating saligang batas dahil iba ang kanilang layunin. Ang layunin ay lapastanganin ng saligang batas. Ngayon pa nga lang ho eh, we have an operating and effective Constitution. And yet, what happened to our right to free speech, free press, to freely and peacefully assemble and petition the government for redress of our grievances? Pinagbawal na po nila yan. Dito sa Japan, nagagawa natin ang ganitong pagpupulong. Sa New York, nagawa namin magparada at magparating ng ating hinaing sa ating mga kababayan. Ganon din sa Hong Kong. Sa Pilipinas, nakasikil ang ating kalayaan. Tulungan nyo kami dyan, mapalabas natin sa inyong mga kamag-anak, pamilya, kaibigan, sa loob at labas ng Pilipinas. Malaking bagay po yan. At malamang, yung tanong kanina, mas mapapabilis po yung mga ninanais nating kahinat na nito. Napakalaki po ng magagawa nyo, lalong-lalo na dito sa Japan. Kayo po ngayon ang mga bagong Rizal, mga bagong Luna. Ito po kasi si Marcos Jr., ang pinalalabas niyang imahe, iba raw siya sa kanyang ama. Pero alam natin, yun din ang inaasahan natin. Kaya nga ngayon, sinasabi natin, nabudol tayo no? Dahil akala natin, babaguhin niya ang imahe ng kanyang pamilya, pero kung anong nangyari na nakalipas, nagpapatuloy pa rin, mas malala pa nga. Dahil at least yung ama niya, nagdeklara ng martial law na sa ngayon, pwedeng mapawalang bisa ng hukuman at ang Kongreso. Ngayon, ipinakulong si Lorraine at si Eric na walang martial law. Ipinasaradong SMNI. Ipinagbabawal ang mga rally ng maisog. Bagamat, meron ng desisyon ng Korte Suprema na ang mga lokal na pamahalaan walang kapangyarihan na magbigay ng rally permit. Ang kailangan lang nila, ayusin ang lugar at oras ng rally dahil ang rally permit nanggagaling sa saligang batas. Kinikiliti po niya ang kanyang ego at sinasabi niya ngayon, siya ang poster boy ng demokrasya sa Pilipinas. Ang ibig sabihin po niyon, sa buong ASEAN, siya lang po ang tanging sunod-sunuran sa mga Amerikano. At siya po ngayon nagpapalakas sa bansang Hapon. Dahil ang buong akala niya, ang bansang Hapon, gaya ng mga Pilipino, magpapakamatay para sa interes ng mga Amerikano. Pero ang Hapon po, nagdanas na po sila ng dugo nung sila'y binomba sa Hiroshima at Nagasaki. Kaya nga po, ayaw na nilang makipaggera. At ngayon po, talagang binubuo ni Marcos Jr. ang isang alyansa sa panig ng Pilipinas, sa Japan, ng Australia. Di umano, laban doon sa kalaban nating mga Chino, bagamat ni minsan, hindi tayo nagkaroon ng hidwaan at gera sa panig ng Pilipinas at ng China. Basagin po natin yung kasinungalingan na yan. Importante po kay Marcos Jr. ang suporta ng Japan. Dahil din sa mga
pamumuhunan ng mga Hapon at yung kalakalan natin sa bansang Japan. Pero pinaka-importante po, talagang sinasabi po niya na talagang importante ang Pilipinas na maging kaalyansa ng Japan laban po sa China. Yan po ay isang paglilihis sa tunay na mga issue na hinaharap pa rin ng taong bayan dahil ang tunay pong problema natin, mataas na presyo ng bilihin, kakulangan sa trabaho at mababang mga sweldo. Kausapin niyo pong mga Hapon at sabihin niyong huwag kayong magpaulol, huwag kayong magpaloko dyan sa Marcos Jr. na yan dahil yung kanyang gustong maging gera sa Japan, yan po yung paglilihis lamang ng tunay na problema at issues sa Pilipinas. Ang gusto ko sagutin yung tanong, no, si Laila. So, ang gusto kasi ni Marcos, patahimikin kaming lahat. No? Nagsalita kami dito ng maliwanag, hopefully, no? At yung katotohanan. So, sigurado ako, pag-uwi namin, may kabayaran ito. May kabayaran ito. Talagang paparusahan nila kami. Pero walang natatakot dito. Walang tatahimik dito. No? Pero sa totoo lang, taon na namin nilalaban ito. Medyo minsan nakakapagod, no? So, kung kami ay napagod, kayo ang magtutuloy nito. Kung magurgur kami ni Marcos, tuloy nyo lang yung laban na ito, no? So, nung nangyari yung sa amin ni Eric na kami ay illegally detained at siya, si Spokes ang aming abogado, sa totoo lang, nung pagpasok ko sa detention center, ang naramdaman ko, peaceful, very peaceful, very peaceful. Kasi ang alam ko, taon ako na I had already given my best. Best talaga yon. Yun ay pinaka-best ko na hindi ako tumahimik at lumaban at alam nyo yon. Ngayon, ang pakiramdam ko, kung tumahimik ang Pilipino at hindi lumaban, kahit na nakita nila yung kabastusan at saka yung pagka-arugante ng Kongreso ni Martin Romualdez, kasama dyan si Paduano, si Stella Kimbo, si Benny Abante, si Fernando, isahin ko yan mamaya. Sino? Saldico, lahat yan, no? Kung tumahimik sila, kung tumahimik ang Pilipino, kahit na nakita nyo yung kabastusan at yung pagkabigat ng kamay nila sa amin, then wala na akong magagawa, di ba? We deserve the government that we're going to get. No? So in other words, depende sa atin. Tatahimik tayo? No. So, tatanggapin natin ang bangungot na ito? No. Okay, so it will depend on us. So yun ang sagot ko.